Tricycle FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Magandang umaga at let me just greet everyone a Merry Christmas. DJ Lindsay, imbes na maging masaya ako dahil magpapasko na, kailangan ko pong aminin sa lahat na nalulungkot po ako. Turns out, yung babaeng akala ko hindi katulad ng iba is just one of them. Nakakadismaya po. Kaya naman I need your advice. DJ Lindsay, ilang buwan na rin po kaming nagde-date nitong babae na ito. Actually, siguro kasalanan ko na rin naman. Kasi nung bago pa lang kami, sinabi niya na agad sa akin na marami na siyang lalaki na nakarelasyon. Hindi ko alam kung nagyayabang lang ba siya pero 70 plus na raw. From different walks of life. May matanda, may bata, tomboy at lalaki. Nasa early 30s pa lamang po ako. Pero kahit na sinabi niya po sa akin ang mga bagay na yon, tinanggap ko po siya ng buong buo. Tinanggap ko po yung kanyang past o nakaraan. At sinabi ko rin sa kanya na ako yung tipo ng lalaki na hindi lang nakikipagrelasyon for just fun and thrill. Sabi ko sa kanya, I am a type of guy na date to marry. Ako po yung tipo ng lalaki na gustong mag-settle down with the family. Ang sabi niya po sa akin, DJ Lindsay, is ganun din daw ang hinahanap niyang lalaki. Bigyan ko lang po kayo ng konting background about her. Mula po siya sa isang relihiyosong pamilya. Alam niya po kung paano manamit ng maayos. Napakaganda rin po niya. Well, lahat ng mga nakarelasyon niya, iisa lamang ang dahilan ng breakup. Panloloko. Panloloko kasi para silang nasa open relationship. So, nagloko yung lalaki o yung ex niya dati at nagloko din siya.
Ganun po palagi ang rason ng breakup. Matalino naman po siya. Girlfriend material. At kayang-kayang i-handle ang buhay. Alam mo, DJ Lindsay, living independently na po siya ng ilang taon. Sabi ko, siguro dito na ako magsisettle sa babae na ito. Ano pa bang hahanapin ko? Not until the other day, nagkaroon po kami ng isang malaking problema. Nagtalo po kami. Nagtalo kami, DJ Lindsay, dahil napapansin ko na nawawalan na siya ng oras para sa akin. Alam ko naman po na busy din ako. Pero kapag may oras siya, hindi man lang siya nag-e-effort na tumawag sa akin o pumunta sa akin. Samantalang ako, kapag free time ko, palagi kaming nagde-date. Pakiramdam ko po, ako lang ang nag-e-effort sa relationship namin. Sinabi ko yun sa kanya, kaya naman, ang ending, sumama ang loob niya. Nung nagtatalo na kami nung gabi, pumunta ako sa apartment niya. Nagsisigawan kami doon. At habang naglilitanya ako ng mga sama ng loob ko sa kanya, napansin ko na panay ang ilaw ng telepono niya. So nagtaka ako. Doon ako naglakas ng loob na agawin yung telepono niya. Doon ko lang din po nalaman na she's cheating on me pala. Ilang buwan na rin. Ang daming messages ng mga lalaki saying, I love you, I miss your body. At nung chinek ko po ang photos, meron siyang mga kasamang lalaki sa inuman, bagay na hindi ko po alam na pinuntahan niya pala. Meron ding screen photos or screen captures ng conversations. And I'm telling you, DJ Lindsay, malalaswa po ang conversations na yon. Sinimulan ko po siyang tanungin tungkol sa mga lalaking nakasama niya. Siyempre, tulad ng ibang mga sinungaling at manloloko, hindi naman po niya inamin. Hanggang sa nahuli ko na lang po siya dahil pinaikot-ikot ko po yung tanong. And I just have to say na she's just a bad liar to start with. Naramdaman ko po, DJ Lindsay, na siya yung tipo ng babae na para bang pwede niyang i-open ang kanyang katawan sa kahit kaninong lalaki lamang. Kahit pa bagong kakilala niya lang yun. She can just share her body kahit kanino niya gusto. Second, medyo na-overlook ko po yung history niya because ang sabi niya sa akin, gusto niya raw magbago. Nung narinig ko po yun sa kanya, binaliwala ko na ang background niya o yung nakaraan niya. Sabi ko, sige, bigyan natin ng chance. Baka naman magbabago nga siya para sa akin.
Sinusubukan ko pong hindi maging one-sided ang istorya na ito, DJ Lindsay. Dahil hindi po fair para sa kanya. At isa pa, ilang beses na rin po akong naloko ng babae. Kaya naman, hindi naman po ako masyadong nalungkot. Pero, nadismaya? Oo. And lastly, DJ Lindsay, never niya po akong pinakilala sa kahit kaninong kaibigan niya o kahit kaninong family members. Pero matagal ko na pong inaaya yung girlfriend ko na pumunta sa kanila kasi gusto ko pong makilala ang mga magulang niya. DJ Lindsay, hanggang ngayon, okay pa rin po kami. Hindi po namin napapag-usapan itong naging problema namin. Pero sa tingin niyo po ba, kaya ko kayang mag-survive sa ganitong relationship? Ano po bang dapat kong gawin? Ano po ba yung mga bagay na dapat kong ipa-realize sa kanya para magbago siya? Kasi eventually, DJ Lindsay, gusto ko na pong magpakasal. Hindi na po ako bumabata at gusto ko na pong magsimula ng sarili kong pamilya. Please help me out. Ako po si Brian. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time, 19 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:19 on the clock. Yes, Harry Potter. Oo. Wala lang. Wala lang, bet ko lang. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta naman po kayo? Pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. And of course, ito po ang lihim ng liham. Ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Ow! Ako pa nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Mwah! Ba't ko inulit? Inulit ko lang eh. Yung totoo ba? Oo. Good morning. Hello po sa mga tulad po ni Brian na naloko na po ng ilang beses na. Ang sakit no, sa puso, nung mga ganong pagkakataon. Hay nako, alam mo kaya yung ano natin, yung ang tawag dito yung image nating mga loyal na babae. Nababahiran din. Nakakaloka naman tong girlfriend mo. Yung imahe nating mga loyal na babae, mga faithful na babae, nababahiran. Anywho, hello po Brian. If ever naka-tune in ka ngayon, if ever you're listening right now, I am so sorry to hear your story kasi alam mo, sa totoo lang, kukunti lang naman yung mga babaeng ganyan. Hindi ko rin alam kung bakit, sabi mo nga ilang beses ka nang niloko ng mga babae, bakit magnet ka ng mga manloloko? Diba? Well, there must be something wrong. Siguro masyado kang G na G, bigay na bigay. Well, hindi naman kita masisisi dahil kapag nagmamahal ka naman talaga, lalo na ang lalaki, no? Kapag nagmahal talaga sila, talagang bigay na bigay, as in B na B. Diba? Oo, ang dami pong naka-high blood ngayon. By the way, I am live on Facebook, facebook.com/energyfm 1067. Oo. Sa lahat po ng mga gusto pong panoorin ako at ang aking relaxed look for today. Oo.
Ayan. Kasi, hindi ko alam kung bakit bakit si ate may ganong klaseng, ang tawag dito, attitude towards relationships. Pero kasi, yan yung sinasabi ko, na minsan kailangan mo talagang i-check yung background ng isang tao. 'Di ba? Hindi yung tipong dahil lang sa kagustuhan mo na mag-settle down at magkaroon ng relasyon tapos eventually magkaroon ng pamilya, susunggaban mo na lahat ng available sa harap mo. Hindi ganon. Oo. Feeling ko ang driver nitong si kuya kaya nakasettle pa rin siya sa babae na ito hanggang ngayon is that una, si ate girl yung within reach niya lang. Yung girlfriend niya yung within reach niya lang. 'Di ba? Ayaw niyang ma-detach dun sa girlfriend niya. Kasi bakit? Nasanay na siya nandyan yung babae. 'Di ba? Nasanay na siya sa ways nilang dalawa. Number 2, yung kanyang desire to have a family, to be married, magkaroon ng anak. Dahil nga sabi niya, nasa 30s na siya. So mga lalaki may ganyang effect sa buhay. Wow! 'Di ba? Gustong mag-settle down na, gusto na magkaanak, ganyan. So gusto niyang makompleto na siya. Pero talaga bang doon mo yan gagawin sa babaeng may history of cheating? And hindi sa iba ha? On you, di ba? Nag-cheat siya on you. So, hindi ko alam kung bakit stay ka pa sa ganyang relationship. Kasi alam mo, kung capable siya of doing it 1 time, 2 times, or 3 times, pattern yun eh. Di ba? Bakit nandyan ka pa rin? Alam mo, siguro mapapagbigyan mo pa yung isang beses nagkamali. 'Di ba? Kapag cheating, hindi ko nga rin alam kung mapapagbigyan ko kapag ganun eh. Cheating, isang beses nagkamali. Choice niya actually na lokohin kay nahuli mo lang, 'di ba? Sa mga nanloko na dyan. Pero kapag 2 beses na ginawa, 3, 4, 5 beses, hindi na yan aksidente. Hindi na yan pagkakamali. Pattern yan, ugali na yan. 'Di ba? Disorder na yan. Oo. So bakit? Diba? Nandyan ka sa ganyang sitwasyon kasi yung red flags na inignore mo from the beginning of your relationship or at the beginning of your relationship are also the red flags na problema mo ngayon. Diba? Kasi siguro maganda si ate, magaling manamit, ganyan. Siyempre, pag bago pa lang kayo, sweet-sweetan pa lang. Hindi mo mapapansin na habang sweet siya sa'yo, sweet din pala siya sa iba. Oo. May mga iba pala siyang ka-chat, may iba pala siyang mga kausap, o hindi mo alam, lumalabas pala siya, nakikipag-inuman ng hindi mo alam. So alam mo yun, ang dami ng signs na itong babae na ito is not ready to settle down. Kahit kanino. 'Di ba? Kasi ang babae na ready na mag-settle down, I'm sorry ha, exclusive siya sa'yo. 'Di ba? Hindi mo yan makikita sa mga kung saan-saan lang. 'Di ba? At lalo na ang mga babaeng gusto na mag-settle down at totoong nagmamahal ay talaga namang hindi nila gagawin yung mga bagay na ikagagalit mo, ika-offend mo, ikadidismaya mo, 'di ba? Wow! Tsaka susunod sila sa mga bagay na gusto mo. Alam mo, magsasubmit talaga ang babae. Nagsasubmit naman talaga kaming mga babae. O di kaya naman, dumedepende naman talaga kami sa happiness ninyo. O di kaya naman, nagbibigay naman kami ng mga bagay na po pwede namin ibigay kung and only kung alam namin na worthy kayo of submitting ourselves to you, 'di ba? Na worthy kayo doon sa role na 'yon, 'di ba? So 'yun. Magsasubmit ang babae kapag nakikita niya na ay inaalagaan niya ako, ay mahal na mahal ko siya, ay matinong lalaki siya, 'di ba? Ay siya na talaga yung nakikita kong makakasama ko hanggang sa habang buhay. Diba? That's the only time na magsasubmit sa'yo yung babae. Kapag nakikita niya na kaya akong alagaan nito, kaya nitong buhayin yung pamilya namin, kaya niya akong buhayin. Yun yung only time na magsasubmit ang isang babae kapag kaya niya nang ipaubaya sa'yo ang mga bagay-bagay. Wow! Diba? And number 2, 2 lang yan eh. Number 2, kung gusto niyang mag-submit sa'yo. Diba? Kung gusto niya magpakatino, magpapakatino siya. Kahit kaninong lalaki pa yan. Diba? It doesn't have to be, sabi nung iba, titino yan kapag nakakita ng lalaking financially stable, yung lalaking relihiyoso. Hindi. Ang isang tao, well, ito sa mga babae lang because, babae ako so I can only speak on behalf of women out there. Ang masasabi ko is that, ang babae, magpapakatino lang din yan kung gusto niya. Magsistick yan sa lalaki na gusto niya. Kung gusto niya mag-stick doon sa lalaki na yan. Pero kung alam mo hindi niya gusto magpakatino, kahit pagano ka kabait, kahit pagano ka katino, hindi siya magiging okay. Wow! Hindi siya magpapakatino.
kung ayaw niya, 'di ba? Kahit sinong lalaki pa yan. Kahit sing gwapo pa yan ni Paolo Avellino. Oo, ang pogi ni Paolo Avellino lately ha, in fairness naman. Wala lang, naisingit ko lang. 'Di ba? Ganun naman talaga ang mga babae. Kung gusto namin magpakatino, kahit pa mukha kang swelas ng sapatos, 'di ba? 'Di ba? Kahit wala kang ginagawa for us, pero talagang mahal ka namin, magpapakatino kami. 'Di ba? Kaya nga may mga babae na nasa toxic relationship na, 'di ba? Ginugulpi sila, sinasaktan sila, hindi sila sinusuportahan ng maayos. Pero 'yun yung lalaking mahal nila eh. Nagpakatino sila kahit na ganun yung sitwasyon. Gets mo 'yun? So there. Ang tanong niya, bakit nga ba, sabi niya, ano daw dapat niyang gawin or sabihin para tumino yung babae? Wala, actually. Kailangan niya ma-realize niyo iyon sa sarili niya. Diba? Kailangan gustuhin niya rin magpakatino. At hindi natin alam kung sa'yo ba yan, magpakatino with you, or with, somebody else. Di talaga, nasa kanya talaga ang desisyon. Kahit pa ibigay mo sa kanya lahat, ang langit at lupa, di ba? Wow! Pati impyerno, ibigay mo sa kanya. Kahit ibigay mo sa kanya lahat, kahit sabihin mo sa kanya lahat ng bagay, kung ayaw niyang magpakatino sa'yo, hindi yan magpapakatino. Di ba? Sabihin niyo, yes, master! Ay, ganun lang yun. Wala kang po pwedeng sabihin sa kanya para maging okay siya kasi nasa kanya yung desisyon. No? Ikaw naman kasi, alam mo na nga na ganyan yung background. May red flags na eh. O diba? Sabi dito ni Mark, good morning DJ Lindsay, always pa rin nakatutok sa live at nakikinig sa radio. Mark Guerrero ng Navotas City, thank you! Shoutout naman po sa family Aguring, Peter Smeng, hello, good morning. Sabi ni TPC, iwan mo na siya. Pahinga ka muna, 30 years old ka pa lang naman eh, 'di ba? Maaga pa para magpakasal. Baka maging sakit lang 'yan ang ulo mo. Good morning po sa mga taga, Hansi ba ito or Hanse na araw-araw nakikinig? Pa-shoutout naman po kay Benji Arcaba. Good morning! Sabi naman ni Jeff, paring Brian, pag-isipan mong mabuti kung gusto mo pang pakasalan yung ganyang girlfriend na open-minded sa lahat ng bagay. Diba? Pero baka naman friendly lang talaga siya sa mga lalaki. Grabe namang pagiging friendly yan. May mga malalaswang usapan. Oh, cannot be. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Gunding Agustin, watching here in Isabela. Hello, good morning. Sabi naman ni Arch, I'm sorry if a woman has a history of cheating or engaging in an open relationship, that person is not a girlfriend material. Based on her history, hindi ka dapat nagulat sa nakita mo sa cellphone niya. You should have seen this coming, pero you risked it, di ba pa din, for love of course. Move on ka na lang kasi ikaw din ang masasaktan. You win some, you lose some. Aww, totoo ka naman dyan. Diba? Actually, dapat nga nalaman mo, parang in-expect mo na siya. Hindi naman in-expect, but dapat hindi ka na nagulat dahil may ganun nga siyang history. Sabi sa'yo eh. Sabi naman dito ni Alvin, kaming mga Mark na lang talaga ang natitirang loyal sa mundo. Diyos mio. Chas! Good morning naman, DJ Lindsay. Sabi naman ni Francis Galiste, true po yan, DJ Lindsay. Ito po. Wengski, I think wala naman po siyang planong mag-settle down kasama ka. Hanap ka na lang po ng iba. Huwag magmadali. May nakalaan at deserve ng pagmamahal mo. Aww. Sabi ni Mekal, iwan mo na yan, sender. Ngayon pa lang nga nagawa niya yan. Paano pa kaya kapag kasal ka na? Oh. Wow! Pero may pagkakataon naman or meron namang alam mo yon, may change naman na pwedeng mangyari. Hindi lang natin alam kung magbabago ba siya para sa'yo or magbabago pa siya doon para sa relationship niyo. Hindi natin talaga alam eh, di ba? Hi, sabi dito ni Je sa Limbagat. Naku, nakaka-high blood naman itong si girl. By the way, once a cheater, always a cheater. Sorry to say na babaeng salawahan. Tony Kudo, tama na bro, habang tumatagal masasaktan ka lamang. In fairness naman ha. Nagsasama-sama yung mga lalaki for an advice para dito kay Brian. Good morning po sa inyong lahat. At Rosie Lopez, Yoli Ruiz, Francis Galiste, nagbago naman po siya ng lalaki nga lang. Ay, payat mo na DJ Lindsay, sabi ni Gilbert. Nagpapapayat tayo, friend. Oo. So yun, meron pa dito mga nagko-comment, watching from Mexico, Pampanga.
Korean character yung pangalan niya. I'm sorry, hindi ko mabasa. Hindi po ako nakakaintindi ng Korean. Anyway, yun nga, no, Brian. Baka kasi kapag hinintay mo siya magbago or you wait for, the right words to tell her, baka too late na. Baka naman mamaya masayang lang yung years mo just because you're waiting for this girl na hindi natin alam kung magbabago ba for you. Yun talaga yung masakit na katotohanan. You can be the best perfect guy para sa babae. Or vice versa, no? You can be the most perfect, ideal woman para sa isang lalaki. Pero kapag hindi niya bet na magbago for you at hindi niya bet tumino at mag-settle down with you won't be enough. He won't be satisfied. Hahanap at hahanap pa rin yan ng babaeng, alam mo yun, magiging satisfied siya. 'Di ba? Yung babaeng gugustuhin niya talaga. 'Di ba? Kaya it doesn't matter kung ikaw yung pinakamaganda sa loob ng room, ikaw yung pinakamatalino, pinakamayaman, pinaka-charming, 'di ba? Kung yung lalaki naman na gusto mo hindi iyan ang hanap, hindi yung package mo ang hanap, wala, sayang lang din. Mag-move on ka na lang, on to the next. Kasi hindi niya ma-appreciate yan kahit gaano ka pa kaganda, gaano ka ka-sexy. Habang, 'di ba, pinagnanasaan ka ng mga lalaki sa paligid, itong tao na to, na inaay mo, tina-target mo, hindi ka naman na-appreciate, wala din. Sayang lang din. Move on ka na lang, on to the next. 'Di ba? Hello naman po sa Bacalto, sa family. Magandang umaga po sa inyong lahat. Real talk naman po tayo dyan, DJ Lindsay. Totoo po yan. Thank you so much. And yun lang, no, Brian. I hope maging maayos yung sitwasyon mo. Bilang ikaw na lang, wala na tayong pakialam dun sa babae. Makipaghiwalay ka na dyan. Oo, marami pong babae sa mundo. Sinasabi ko sa iyo, you just have to open yourself, your mind, be warm with everyone. And siguro, kung lagi kang nakakamag ng mga manloloko, it's time for you to, maghanap ng babae sa ibang lugar. Hindi yung kung nandyan ka lang palagi, di ba? Find other ways para mag-explore, to meet some new people, ganyan. Yun yung, rason doon, di ba? Baka kasi paulit-ulit lang yung mga ginagawa mo, kaya paulit-ulit lang din yung type ng mga babae na na-attract mo. Kasi pattern na yan kung nakailang beses ka ng babae na niloko ka, there must be really something wrong with you. So you have to change something. Kung ano man yon, hindi natin alam, 'di ba? Baka mamaya yung mga nagugustuhan mo, may absolutely meron silang common denominator . Siguro hindi mo lang napapansin, 'di ba? So yun. Wow! Sana maging okay ka na, ha, Brian? We wish you well and huwag ka lang matakot magmahal at sumubok ulit sa pagmamahal because the right one will come along in time. Okay? But for now, rest your heart, rest yourself, and, just wait for that one person. Kasi kung nakapagmahal ka ng tao na hindi gustong mag-settle sa'yo, kaya mo rin magmahal ng taong para sa'yo talaga. Sarili ko'y napamahal.